1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So, happy Thursday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At hindi lang yan, sa lahat naman ng makasolid na makamama Sam dyan na laging tumututok dito, araw-araw, maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya naman, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, ito nga, syempre ang ating queen from Miss Teen Model International. Umuwi na at bumalik na sa Pilipinas. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko si Jane Disa Francisco ay congratulations at welcome back. So, another history from the Philippines dahil nakakatuwang isipin nakuha niya ang corona. Take note ha, sa Latin America pa ito lumaban. At nakakatuwa kasi first time niya rin mag-compete sa international pageant. Tapos alam mo yun, nakita kagad yung ganda niya. So yes, Teen Model International, tingnan natin kung itong batang to ay makikita ba natin na mag-compete sa mga iba pang pageant in the future. Potential dahil meron ng experience at sabi ko nga, para siyang lumaban ng Reyna Hispano-Americana kasi pinagkakabog niya yung mga Latina, di ba? At nakakatuwang isipin na etong ganitong klaseng Pilipina, beauty queen natin, na alam mo yun, na pure blood, ay lumaban at pumalo ng bonggang-bongga. So, mabuhay, di ba? So, yun, I'm so excited. Excited ako sa mga susunod pa na pwedeng maging kapalaran niya, di ba? So, pwedeng siyang sumali, alimbawa, ng Binibining Pilipinas, Miss Universe Philippines. So, abangan natin kung makikita natin siya in the future. So, for now, hayaan na muna natin siyang mahinog at ma-enjoy ang kanyang title bilang Miss Teen Model International. O, di ba? So, yun. So, kailangan na ma-develop pa ng more. And then, in the future, malalaman natin kung ayan ba ay makikita natin sa mga susunod na laban. At para naman sa sumunod na chika, Tarina Botes, hindi pinalad makuha ang corona ng Ubon Ratchatani. So, yon. So, hindi nga siya ang nakoronahan dyan dahil iba ang tinoronahan bilang Miss Universe na Ubon Ratchatani. Pero, ikinagulat ng lahat dahil nanalo siya ng binigyan ng award. Ano ba to? Appointee o appointed siya sa Contep Mahanakon. So, yung iba nagtataas ng kilay sa kanya kasi sabing gano'n, parang ang lakas-lakas, ang taas-taas na nung experience daw neto. Kumbaga, hindi daw napanalo ang provincial province. So, ito ba ang nagpapatunay na mahina ang laban ni Tarina Botes? To be honest, nagulat din ako. Kumbaga, parang kung si Vina kasi dumaan siya sa national provincial pageant. So, dumaan si Vina. So, lumaban talaga siya. Pero alam naman na natin na sure na siya na ang mananalo doon. Kasi parang feeling ko, bago pa lang siya pumunta sa probinsya, tinrabaho niya na yung pagkakaroon ng title dito sa Miss Universe Thailand. Kumbaga, nagpakitang gilas na siya sa organization, dikit sila ng organization, natural siya ang pipiliin doon, di ba? Ito naman si Tarina,
well-experienced pero hindi nagwagi doon sa Ubon Ratchathani. So, dahil hindi siya nagwagi, nag-top 5 siya, binigyan na lang siya ng place na maging pambato ng Contempt Mahanakon. O, di ba, nakakaloka? Pero sabi ko nga, baka naman kasi plano din siyang gawin talagang Contempt Mahanakon. Oho, kasi meron nang nakita para sa Ubon Ratchathani. Kumbaga, parang sinalo na siya ng ibang probinsya, o, di ba? Pero kasi nakakaloka doon, dapat nanalo na siya ng Ubon Ratchathani. Tapos yun doon naman sa sana nag-appoint na lang ng iba. Pero kasi dahil na natalo siya dito, so ibinigay na sa kanya para makalaban siya directly doon sa Miss Universe Thailand. Kumbaga parang makarating siya doon sa national pageant. Pero kung iisipin mo, shortcut ang nangyari sa kanya at kung dito pa nga lang sa probinsya, hindi na siya nanalo, paano pa kaya sa national pageant? Matalo kaya itong si Tarina Bote. So, di ba, nakakaloka. So, ibig sabihin, wala pang kasiguraduhan. But feeling ko naman, dahil nga may experience na siya, baka naman ibibigay na lang sa kanya yung title ng Miss Universe Thailand. Kasi sa totoo lang, sa mga lumalaban ngayon, swerte niya kapag walang mga kandidata na talagang alam mo yung pwede kabugin yung beauty niya. Pero kung dito nga sa probinsya, kinabog na yung beauty niya. What if pa kaya doon sa national pageant, di ba? So, ibig sabihin, tagilid si Tarina Botes para sa corona ng Miss Universe Thailand. Abangan natin yan, no? Di ba? Nakakaloka naman, kawawa naman. So, yon. So, para naman sa sumunod natin, chika. Eto nga, sabing ganon, pinag-uusapan ngayon sa social media. Reyna Pilipinas may dalawang trans woman. Trans woman daw na sasali. So ngayon pala isipan ko sinong dalawang to para sa MGI All-Star. So sinasabing ganun, bakit kasi hindi na lang daw i-reveal? Bakit ba kailangan pa-suspend? Baka yun yung gusto nila para abangan natin, di ba? So ako naman, masasabi ko dyan, wala naman tayong magagawa kung ayun yung gusto nila, ayaw pa nila i-reveal. Malalaman din naman natin yan sa susunod na linggo. So, abangan na lang natin kung sino tong trans woman na sasali nga dito sa MGI All-Stars. Wow, pa-surprise, di ba? Sabing ganon, bakit trans woman lang ba ang kandidata na pwedeng sumali sa MGI All-Stars ngayong taon na to? Hindi naman, siguro sa trans woman na to kilala kasi, kaya parang feeling ko ay binibigyan ng highlights, di ba? So ako naman, kung sasali sila dyan, go, go, go. Pero yung isa dyan, parang kilala ko na. So obviously naman na si Patricia Lorenzo, di ba? So yon. So parang feeling ko si Patricia Lorenzo yan. So abangan na lang natin. Doon naman sa ibang kandidata, wala pa tayong naririnig kung sino nga ba ang sasali maliban kay si Cheryl Velez. So, siya talaga yung isa sa mga kauna-unahang kandidata na maingay na matunog na sasali dito sa MGI All-Stars. Yung kumbaga parang, hindi siya sa MGI All-Stars, sa Miss Grand Philippines. Kumbaga parang, yung pagdating niya, andyan na si Cheryl, di ba? So, parang kilala na. Siya pa lang yung kandidata na knowing ng mga Pilipino na nag-compete na sa ibang national pageant. Yan. Galing din siya sa Miss Grand Philippines, galing din siya sa Binibining Pilipinas. Kung sa Binibining Pilipinas nga, nakalusot siya. So, dapat dito. Pero sana naman dito, mabigyan naman ng justice talaga yung laban niya. Malay ninyo, siya yung ilaban natin sa Miss Grand Philippines. Di ba? So, yun. Bakit hindi? Magaling naman siya. Di ba? So, yun. So, I'm so excited sa ipapakita niya. Pero eto ang sumunod nating chika. Supra Beauty, umaarangkada. So, eto na nga ba ang sign? Ito na nga ba ang sign para sa ating reyna na si Katrina Ligado para sa Miss Supranational. Dahil nga si Katrina Ligado ay may picture together with the reigning queen ng Supranational. Ito yung naganap nung dumating sa Pilipinas yung reyna ng supranational. Tapos ayan na, nag-photoshoot na sila. So since na yan na may photoshoot na sila, bongga. So parang ito na nga kaya yung sign na tayo na ang susunod na mananalo. I'm so excited dahil
nakita naman ninyo yung beauty ni Katrina Ligado. Talagang wow, 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 lumalaban, di ba? So talagang may ibubuga talaga yung ganda niya. Kaya I'm so excited. And then, looking forward ako kung ano nga ba ang ipapakita ni Katrina Ligado para sa competition niya. So, abangan na lang natin yan. At parang feeling ko, ano yan, kakabog talaga yan. So malay ninyo, may uuwi niya yung corona sa bansa natin. So ngayon pa lang talagang grabe na yung preparasyon niya. So ready na talaga siya mag-compete kasi talagang nag-training daw tong si Katrina Ligado mula sa pasarela. Eh ayun nga yung inaano ko sa kanya, kailangan magaling yung pasarela. Yung Q&A naman, aba, kung para kasi sa kanya yan, para sa kanya yan. So, ang kailangan na lang natin gawin ay suportahan siya ng bonggang-bongga. Diba? So, yon. At para naman sa sumunod natin, chika, mahina daw ngayon ang mga pambato ng Thailand para sa Miss Universe. So, mamasabay yung chika mo dito. Hindi natin masabi kasi ngayon pa lang ay nasa ano pa lang sila, regional pageant or provincial pageant. So, wala pa talaga sila doon sa national. So, magsisimula next month. So, makikita natin kung sino yung mga matitinding kalaban or maglalaban-laban dito sa Miss Universe Thailand. Kasi, sa ngayon, parang feeling ko, si Tarina Botes pa lang yung kandidata na medyo masasabi mo na malakas para sa kanila. Oho. But, maliban doon, wala pa tayo nakikita. Kaya, abangan natin yung competition nila. Kasi sa competition nila, dyan mo makikita kung sino yung pipiliin nila. Eh, mali mo makapili sila ng bongga, makapili sila ng may itatapat. Kasi hindi naman natin pwede underestimate yung mga kandidata nila ngayon. Kasi hindi pa nga natin sila nakikita. And then, kapag nakita na natin at nakita na natin na lumalaban na sila, doon natin malalaman kung may lakas nga ba ang mga kandidata nila para sa Miss Universe. But for now, abangan na muna natin kung sino yung mga ipapakilala nilang kandidata and then abangan natin kung sino nga ba ang magkukumpit para sa Miss Universe, di ba? So, yun. So, maaga pa kasi para sabihin natin, ay mamaya makapili sila ng kandidata ng bongga. Eh, alalahanin natin, 77 candidates to. So, sa 77 candidates, imposible naman na wala silang makuha. Eh, kung si Gatchavel nga, halos makuha na ang corona sa Pilipinas nung time na kay Emma Tiglaw, di ba? So, ibig sabihin, kaya nilang mag-discover ng bonggang-bongga. So, yon. At para naman sa sumunod nating chika, eto nga, pinag-uusapan ngayon sa social media dahil si Joy Barcoma ay, eto nga, sinasabi na wala daw magaganap na farewell walk. Ano ang dahilan kung bakit hindi siya mabibigyan ng farewell walk sa Bukidnon ngayong June 27? Bukas, Friday, sa Sabado, di ba? So, yon. So, to be honest, hindi ko alam kung ano yung reason. Nagulat na rin ako na parang bakit ano nangyari. Siguro nung una, baka, ang iniisip ko, baka may sakit. Baka naman may sakit si Ate Joy at hindi kayang pumunta sa Bukidnon, kaya hindi na magkakaroon ng farewell walk. Tapos baka naman ang organization, ayaw na nila na mag-farewell walk si Joy dahil may mga commitments si Joy sa iba't ibang mga ginagawa niya at baka hindi siya available. Siguro baka ang usapan nila ay hahabol na lang si Joy. So, siguro ayaw maalanganin ng organization or may kailangan kasi gawin ng organization para kay Joy, baka kailangan nila na nandoon ng maaga. So, mga ganon, mga possibility. Kasi alam naman natin na grabe yung racket ngayon ni Joy sa iba't ibang klase ng mga ginagawa niya, di ba? So, yun, nakikita naman natin kaliwaan. Eh, baka kasi syempre, pinarioritize niya yun. Tapos sinabi niya sa organization, nahahabol na lang siya. Yung mga tipong ganon. Pero kung ano man yung dahilan, sana ay magkausap sila ng maayos ng organization. Kasi unfair naman kung hindi naman siya mabibigyan ng farewell walk, di ba? Sayang naman. Pero kasi kahit hindi naman siya mabigyan ng farewell walk, hindi rin naman mabubura sa history na hindi siya ang reyna ng Miss Earth noong 2025. Kumbaga parang mananatili yan. Kasi hindi naman siya i-dethrone eh. Hindi lang siya bibigyan ng farewell walk, di ba? So parang feeling ko,
hindi siya madidethrone. Walang dethrone na magaganap. Baka siguro busy si ate girl na may mga commitment kaya hindi siya makakarating doon sa coronation night. So, siguro nagpaalam siya sa organization na hindi siya makakarating. Pero kasi abangan na muna natin yung mga details na mga pangyayari kay Joy mismo. Si Joy ang makakapagpaliwanag niyan sa atin. Ayoko namang pangunahan, di ba? So, yun. So, sabi ko nga, ayun yung mga nakikita kong dahilan. Baka busy, hindi swak yung schedule niya. Tapos, ganon, nag-decide na yung organization na okay lang yung mga tipong ganon. Pero kasi kung hindi swak yung schedule mo, pero kasi dapat priority mo yung Miss Earth. Kasi syempre, di ba ikaw yung reigning queen doon, hindi naman po pwede na wala ka during the competition. Kailangan sa buong competition, nandiyadyaan ka. Kung meron kang mga commitment, dapat ititigil na mo muna yun, mga tipong ganon. Pero sabi ko nga, hindi natin alam yung side ni Joy kung ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit hindi siya makakarating. Kaya much better, hintayin natin siyang magsalita kasi sa ate girl mo naman ay lagi naman yan may paliwanag. So wag na muna nating husgahan, wag na muna nating isipin masyado kung bakit. For sure, meron silang mabigat na dahilan. Sabi ganun, baka hindi daw sila okay na organization. Piling ko naman, hindi naman. Wala namang ganun. Kasi kung hindi okay, edi sana dinithrone ka, di ba? Or siguro hindi na dinithrone kasi patapos na yung wala nang i-dethrone na araw. Dinithrone sa loob ng isang araw, yung mga ganon. Walang ganon, mga Mars. Walang ganon na nangyayari. Siguro meron lang mabigat na dahilan at siguro pinayagan na rin siya ng organization na sige, gawin mo na lang yung mga dapat mong gawin. Huwag mo nang isipin yon. Yung mga ganon. Kayo naman, konting lang, intriga agad. Pero kasi hindi mo na naman maaalis kasi nagtataka lang ang tao. Diba? So, yon. Good luck na lang kay Joy. So, malalaman natin yan soon. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, Miss All-Star Queen nasa Phuket. MGI All-Stars Queen nasa Phuket para mag-photoshoot ng naka-swimsuit. Sayang ka na. Ano daw yung chika ko dyan? Nakakaloka. Well, wala naman silang ganap kasi parang feeling ko, wala naman silang ginagawa kundi para ipagpatuloy lang yung reigning queen nila. Ano ba ang purpose ng MGI All-Stars after all? Di ba wala naman? So, parang feeling ko, gumagawa sila ng ganap para, alam mo yon, hindi naman masabi na wala namang eksena yung queen nila. So, syempre, kailangan magkaroon sila ng mga activity dito. At ayun yung nakikita ko kung bakit may mga photoshoot siyang ganyan. Tapos, pupunta siya sa ibang lugar. Or minsan, iniimbitahan nga sa Vietnam. Kasama siya dun sa mga pupunta sa Vietnam sa 29. 29 ba? 28. So, yon kasama siya doon. Pagkatapos, ayun, galing siya sa Pilipinas, inimbitahan din siya para sa lunch ng Reyna Pilipinas, mga tipong ganun. Kasi kung isipin mo, ayun yung mga ginagawa nila eh. So, wala naman silang eksaktong talagang ginagawa kung napupunta man sila doon sa ibang bansa. So, ang akin, happy na yan. Kasi, di ba, at least hindi ka pinapabayaan ng organization. So, ibig sabihin, ang importante dito ay hawak mo ang beat, di ba? So, yon, at hawak mo ang gabi, sabay ang galaw, ganon. Yun yung importante doon, hawak niya yung corona. At siya yung merong $100,000. And then ngayon, kung kailangan siya sa mga activity na ganyan para to promote ang MGI All-Stars, go, 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 go. Diba? Ayun yung trabaho niya, mag-stay dito sa Thailand. Tapos ayan, pag kinakailangan, mag-photoshoot ka doon. So, magpo-photoshoot siya doon. Ganon, na wala naman siyang gagawin. Hindi naman pwede magreklamo. Pero kung iisipin mo lang talaga, ano nga ba ang purpose ng reyna ng MGI All-Stars? So, yun. Kayo nang sumagot dyan. So, yon. At para naman sa sumunod nating chika, eto nga Chelsea Fernandez. May plano kayang sumali sa MGI All-Stars in the future? Well, ang masasabi ko, kung gusto niya, bakit hindi, di ba? So, ako, para sa akin, yung ganda ni Chelsea Fernandez at yung caliber ni Chelsea Fernandez plus kung paano talaga siya gumalaw sa beauty pageant ay pasok sa banga para sa MGI All-Stars. Ayun ang tingin ko. So, looking forward ako in the future after ng rating niya dito sa Miss Cosmo bilang first runner-up. Looking forward ako kung eto nga bang si
Chelsea Fernandez ay mahihingkayat nilang sumali dito sa MGI All-Stars. So, abangan natin yan, di ba? So, in the future, basta laban lang at magtiwala lang tayo sa proseso ng mga nangyayari ngayon dito sa mundo ng pageantry. At abangan nga natin kung sino nga ba ang magiging official candidates dito sa Reyna Pilipinas. And then ako para sa akin kay Chelsea Fernandez, kung gusto niya sumali in the future, why not Coconut, di ba? Malakas ang magiging laban niya kung sakaling sasali siya dito sa MGI All-Stars. At pwede din siyang manalo, di ba? So yon. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Paalam. Thank you guys.